and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Doble sa opinion at reaksyon. Doble sa impormasyon at kaalaman. Kita ay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng TOB, the overall vanity for colored hair, Botoman helmet and accessories para sa safety mo to ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, good morning. It's 10 o'clock. Eksaktong alas 10 na po ng umaga. Galing talaga tumiming si Arvin. Okay, it's Saturday, August 2 po, 2020. Naku, Agosto na Kuya Ruel. Oo nga eh. Hindi ka ba kakanta next month? Malapit na. Isang buwan. Ang bilis no, isang buwan na lang. Magbaburn na. Bear na naman. Oo. Diyos ko, At least maganda wala maaraw, di ba? pero meron na May papasok dasing na na sa Pag-asa, may 3 buong bagyong inaantabay. Pero sa ngayon ho, enjoy natin itong magandang maliwalas na panahon. Di ba? 1 linggo tayong basa, di ba? Ngayon, tuyo na tayo. Oo. Isang linggo tayo lumubog sa baha. At ang floodway control, gayet ng gayet sa zona ng Pangulong BBM. Tito BBM mo Kuya Ruel. Gayet na galit, di ba? Mahiya naman kayo, mga magnanakaw daw. Sabi niya, di ba? Kaya nga di ba sabi nga yung flood control, billion Oh. Pero alam mo, ginamit na flood control kung ano? Ano? Timba lang, Sa Binondo, ang flood control lang sa Binondo, net lang dun sa Imbornal. Tapos na. Wala nang baha. Kukunin mo na yung basura pag tumipon doon. Pero ang flood control ng gobyerno, ng national government, billion. Oo nga Billion. Pero wala kang nakitang tao na nagtatanggal ng bara. Bara. Kasi nagbabara yan So dapat... Kasi kaya nga mukhang may mali sa proyekto na flood control. Paano ba ang anong proyekto dito? Pag dinisin lang yung mga bara, katulad sa Kalumpit. Ang problema pa dyan, hanggang ngayon baharo na. Kasi kawawa catch naman basin sila. So talagang mababa. So gumawa ng paraan. Kaya sana tumulong yung ibang sektor sa bayan ni Mayora Lem Faustino sa Kalumpit. Baha pa rin. Ilang araw na tayong tuyo. Sa kanila, baha pa rin. Hindi lang yun. Kaya kawawa din ng mga si Mayora. Walang tigil sa kaikot, sa kabigay ng mga relief goods. Yung problema ba doon, yung drainage system din. Tsaka yung tinatawag nilang hindi matuloy-tuloy na mega dike project na kailangan pala ron para hindi na bumaha, hindi na sa Kalumpit, sa buong area ng Bulacan. Yung mega dike project na pangako, hanggang ngayon napako. Pero bakit yung Dolomite nagawa, yun hindi? Oo nga di ba? Dapat mapagtuunan. Dapat yung yung Dolomite hindi naman necessity, hindi makailangan, hindi. Wala, panahon ng pandemic yung Kuya Ruel. Anyway, it's 10:03 na po ng umaga. Ang ating tanong, Kuya Ruel, ay mainit pa rin ngayon ang impeachment, di ba? Kayo ba? Ang ating tanong diyan, Kuya Ruel. Ano ba ang tanong ng bayan natin diyan? Sa ngayon? Makatwiran ba ang ginawa ng Supreme Court para sa pagpapatigil ng impeachment trial laban kay BP Sara? Makatwiran ba? O tama ba? Pag ang mga gods and Padre Paura ba, pag sila nagbitaw ayun na ba yun? Wala na bang
Wala nang dapat kumontra. Yun ba yun? Pero alala natin, Kuya Ruel, Di ba, tao rin equal? sila. Tao rin sila. Ganun ba? Pero Nagkakamali rin. Di ba equal di ba? Equal lang Anong hindi equal? naman tayo hindi rin tayo lawyer kaya, di ba? Hindi, ang inanong natin doon, kumbaga yung mga desisyon ba ng Korte Suprema hindi dapat makastigo, Tama naman, salungatin. final, Oo. di ba? Oh. Pero sabi niya, that's ang Supreme Court ang final resort dun sa final and last resort when it comes to interpretation of the law. Pero alala natin, mismong sarili nilang desisyon binabaliktad nila ang mga jurisprudence nila. Anyway, ang ating tanong sa bahay na yan, atin sa inyo siyempre ng Motoman. Para sa safety moto, pumasa ito sa Philippine Standard, dekalidad, pero hindi kamahalan. Ngayon, kailangan talaga ng lahat nagmumotor, dapat may quality yung helmet. Dahil ang dami ng aksidenteng nangyari, para medyo maproteksyonan ka, mag-helmet ka lagi. Iyan. Oy, good morning Lalo na motoman na gamitin. Good morning kay San Gabriel. Ang unang-unang bumati sa atin si Joe Zamora. Good morning din sa inyo. Sana nasa maayos kayong kalagayan. At yan nga, binabanggit nga natin yung impeachment, no? Medyo masalimuot pa rin. At sabi, 24 na senador ay pabor na ipahinto na yung impeachment trial ni BP Sara Duterte. Yan pala yun, no? Yan, ang unanimous, pero hindi unanimous pa rin. Although may dalawang, isa nag-abstain, isa hindi nag-participate. Oo. So, Pero lahat, baka magbago pag nakita mo yung mga proof, yung mga kasi may evidence. papay sila na MR Oo. May kasi yung MR, pwedeng balita rin pa rin ng sarili nilang desisyon. Hindi porket desisyon na nila It's final tapos na. Oo. O nga pala Kuya Ruin, nabatiin natin si bagong DOH Undersecretary na si Attorney Randy Escolanco. Ayan. Congratulations siya, po. Opo, na ating kaklasmate kaibigan ni Attorney Vladimir Cabigaw. Ayan. Yan si Randy Escolanco, DOH USEC na ayan nga nanumpa siya sa harap ni DOH Secretary Ted Herbosa. No? Inappoint siya ni Pangulong BBM. Dating sa Subic yan, Kuya Ruel. Deputy Administrator sa SBMA. At ngayon nandito. At bago yan, muli niya sa DSSUD, yung Human Settlement. Yan, okay. Maraming salamat. Oy, congratulations na Attorney Randy Escolanco. Pagbati mula kay Attorney Vladimir Cabigaw at kay Judge Jaime Bugayin at kay Randy Serrano. Ayan, binanggitan natin ang tatlong magagaling. Okay, pero ngayong araw, Kuya Roel, may kakausapin tayo mamaya siguro ang bagong talagang ang ating kaibigan na general na si General Andre Dizon na siya ngayon na bagong itinalaga na PNP director. PNPA director. Philippine National Police Academy Director. Aba, good job. Congratulations na General. Ito yung ka-counterpart ng PMA, Kuya Ruel, ng Philippine Military Academy, na naguhubog ng mga kadete para maging bagong pulis. Ito particular, pag PNPA, pulis lang talaga. Ang PMA pwede kasing sundalo o pulis Okay. sa i-assign. So ito, Philippine National Police Academy. Police from the word Police Academy, pampulis lang sila. No? So assign lang sila sa police force at hindi sa AFP. Yan. Ano bang mga pagbabagong ihanda ni General Dizon doon, di ba? Kasi alam natin na may mga problema rin kinakaharap ang kapulisan ngayon. Siguro sa tingin ko, sa umpisa pa lang, yung pag-aaral pa lang, Kuya Ruel, malaman na natin, no? Magkaroon na kagad sila ng giya o yung pananaw, yung mindset nila na ang pulis, hindi para mga abuso. Oo. Hindi para mangoto. Ang trabaho nila, public service. Di ba? At maglingkod. Protection na yung mga tao, yung mga constituents, di ba? Kaya nga, maganda yung naitalaga dyan si General Dizon. Dizon, no? God-fearing si General Dizon, Kuya Ruel, no? At si General Dizon, graduate din po ng PNPA. At siya ay graduate ng PNPA class 94.
na may degree in public safety. Oo, na-search natin na PNP class of 1994 pala siya. Graduate. At bago yan ang huling hinawakan ni Gerald Dizon, di ba, Kuya Ruel, sa may Bicol. Bicol. Oo. At naging effective siya ron, di ba? Okay, mamaya lang muna, baka busy lang si General Dizon. Bilib ako sa pagtatalaga sa kanya, Kuya Ruel, magpapatibay na magiging matinong pulis natin sa hinaharap, sa susunod na henerasyon ng kapulisan. At tamang-tama yung pagkakatalaga ni General ni PNP Chief Torre III kay General Dizon dito sa PNPA. Okay, habang wala pang si General Dizon na gusto nating kamustahin, Kuya Ruel, basahin natin mga piling headlines nitong nagdaang linggo lang. Ito na nga, sinasabing 20 senador pabor umano na sundin ang kautusan ng Korte Suprema sa pagpigil sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon yan kay Senador Jinggoy Estrada na siyang Senate President pro tempore. Samantalang pagbabawal na mag-park sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila, pinag-aaralan ng DILG, kapangyarihan ng MMDA sa pagpapatuwad ng batas trapiko, iginigiit. Yan nga yung natin, problema, Kuya Ruel, kasi meron ng kutos ng Supreme Court. Na ang MMDA MDA lang pwede manghuli. Bakit nanguhuli yung mga ibang traffic enforcer, lalo na dyan sa Maynila? Ang kakapal ng mukha. Hindi, halos dati. Parang, bakit? Diba May authorization ba sila? Ano ba? Bakit kaya? Kasi yung lahat ng ordinances ng traffic, local ordinances sa mga lungsod, wala na yung wipe up na yun. So, Kumbaga, ang MMDA susundin, MMDA. MMDA law, MMDA traffic rules. Ayan Batas naman na nagpapaliban ng barangay at SK election, tuwan-tuwa mga chairman dito at kagawad. Ngayong December 1, nakatakda ng pirmahan ng Pangulong BBM eleksyon. Inilipat na sa November 2026, next year yan. So, ito'y base na rin sa bagong batas na lalagdaan pa lang naman ng Pangulong Marcos Jr. sa August 12. Ang magiging termino na ng mga barangay chairman, 2 termino na lang sila. Hindi na 3. Pero 4 na taon. So, kung 2 termino, may 8 years 8 years, sila. Oo. At ang mga SK chairman o kagawad, 1 term na lang. Isang term, pag takbo mo ng SK, nalo ka, hindi ka na uling re-election. Isang beses ka lang. Kahit na regardless na ang edad mo nasa 24 lang. Hindi pwede yun. 1 term ka lang. Atong Ang, Gretchen Barreto at iba pa, tuloy ng sinampahan ng kasong multiple murder sa Department of Justice. Ako, matindi yung kaso na yun, Kuya Roy, diba? Kasi pag na-file sa court, walang no bail. Ang tanong, magtatago kaya si Atong Ang? Ang tanong, madidismiss kaya ang kaso? Sa Dami kabila mong tanong. ng mga... parang yun sa konseyo, puro yung mga konseyo, tanong na tanong, hindi na lang mag-google Oo. Tatanong. Itatanong ko lang po kay konseyo, saan ho ba niya, ano ba ibig sabihin ng ganito? Hindi ko na masabi, mag-google ka na lang. Ang dapat ng tanong meron, di ba, dapat educational hindi nagtatanong. Ako na nachichapuhan dun sa mga konsehan siguro di lang sa Maynila. Yan Sa ba? Maynila kasi kung nakikita na puro yung mga konsehan nagtatanong, walang alahatang alam yung mga konsehan Hindi nila mag-google. Siguro, Tapos tsaka mo gisahin yung ordinansang ito ba base ba sa ganito. Hindi nagtatanong parang ngayon pala nag-aaral. Kaya dapat butuhin ka susunod na eleksyon. Ganun ba? Mambabatas na nahuling nanonood ng online sabong tinanggal bilang miyembro ng Commission on Appointment o ng CA. Inamin na ni Agap Party List Representative Nicanor Briones na siya umano ang kongresang nakunan na nahuling nanonood ng online sabong, pero sinabi naman niya hindi siya nagsusugal. Wala siyang digital wallet. At yun pre-recorded lang daw. Wala daw dahil pinasa lang sa kanya ng pamangkin yan. Ang mali doon, sa tingin ko, kahit na hindi ka nagsusugal, dapat make attention to the sa trabaho mo, yung sa Congress, di ba?
Hindi yung Kasi nanonood ka lang. you're being paid para... Oo, ng taxi. Tayo, nagbabayad tayo ng buwis para doon sa kanya. Kaya lang magbayad ka ng buwis, tapos manonood lang pala sila. Pakuya-kuya-kuya lang. Oh. Mahigit 6 na pong mambabatas. Yan. Oh. Nagsilbing umunong kontraktor ng kanilang sariling proyekto ayon kay Senator Pampilo Lacson. Yan po, ginigisa tayo sa sariling mantika. Proyekto na ito. Matubong-tubo sila dyan. Meron siya parang... may proyekto ka, di ba? Oo, may proyekto ka pero may sarili siyang kontraktor pero hindi siya may-ari. Di ba? Kunyari lang. Ibang tao. Bawal kasi yun, pero siya pa rin pala malabas sa kontrakto. Oo. Aba, laking kita pero di ba nito. may sinasabi sila dapat hindi pwedeng third or fourth consanguinity or di ba? Na konektado sa mga anumang proyekto ng gobyerno. Third at fourth consanguinity and affinity. Ang problema ito nga lumalabas na talagang na namamanipula, di ba? Yung mga proyekto ng gobyerno at kumikita. Kuha ka lang mga kaibigan mong dami, ilagay mo sa kumpanya, hindi ka may-ari. Okay, samantalang online gambling pinag-aaralan pa rin ng Malacanang kung tuluyan ng ipatigil o hindi sa bansa sa kabila ng malawakang panawagan ng publiko na iba na ito. Nag-iisip pa pala si Pangulong BBM hindi nga niya binanggit yan sa SONA. At marami na lungkot ba't hindi niya binanggit to. Ang laki ng social cost o sanhin ito sa community natin, sa lipunan natin, di ba? Krimen. Hindi kaya nga parang 80% liability, 20%. Parang kasi yun lang ang ginagawa niya, magbigay lang ng konting pondo. Yun. Di ba? Samantalang inihayag naman ni PAOK Director Secretary Gilbert Cruz na may 6 na katao na ang nagpapatiwakal dahil sa pangaharas ng mga illegal online lending sa bansa. Ayan ang dapat tutukan ko. Mga abusado rin to no? Oo, abusado. May utang ka. Pero wag mo naman kami, di ba? Ang laki ng interest laki ng interest. Nangutang ka ba dyan? Hindi, totoo. Laki ng interest. Pero tayo dyan, di ba sabi mo, yung isa, yung legit daw, pero nakita mo, nabiktima pa yung isang nating na yung interest ang binabayad mo, hindi yung utang mo. Oo nga, halos pag hindi ka nakabayad, di magkakaroon sila ng service charge o surcharges. Yung surcharges na lang binabayaran mo, hindi na yung capital. Dahil sa laki. Sa laki, dahil nahahabol mo. Dapat pa tingnan kaya ng BSP kaya ng utang, wala kang pambayad Kaya umutang. Kaya nga, matindi yung lumapit sa atin, no? Hindi pa nangungutang, kinaltas na. Oo, kinaltas na. Bago, hindi. Siya nautangan. Hindi, yung parang hindi pa nabibigay yung inuutang magbigay niya. muna siya ng... Nagbigay muna siya to facilitate yung mga papeles. Inuutang niya, lang yata, 10,000 pero nautaka siya ng 16,000. 4 ba? 4 muna, tapos panibang 4. Yung pangatlo, hindi na siya nagbigay. Pero ayan dapat bukod sa mga legit yung kahit whole legit na dapat check din ng mga biro mo 6 na katao dahil siguro sa kahiyan Kuya Ruel. Hindi alam mo ginagawa nitong mga lending. Lahat ng mga contacts mo, di ba? Bibigyan papaya ka. Naka-receive nga ako At ako daw tatawagan kasi itong kaibigan ko. Hindi ko makilala. Ginamit niya yung as a reference. As a reference. Ako daw tinatakot pa ako matagal na akong takot. Di ba? Matagal akong takot sa utang Ganon. Ako rin, ginawa ko rin. Pakialam po dyan. Di ko kilala yan. Wala na akong pinirmahan dyan. Wala akong pakialam siya. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero dapat dapat gawing crime to di ba? Hindi, crime naman talaga yun. Dahil nangaharas. At saka coercion. At parang rape threats. Anyway, ito ang good news. Yung Labas, naalala mo ba ito, Kuya Ruel? Nakasay ka ba rito? Lolo ko yan Marcos Jr., panahon na yun, magbabalik sa bansa. Subsidiya, sagot ng DOTR para sa mga lugar ng maraming commuters, lalo na sa Visayas at Mindanao. Ito naabutan natin. Di ba, meron pang double deck na bus. Nakasakay pa ako nun. Labas, kulay blue yan. Tapos may di ba? Aircon ba siya? Merong hindi aircon. Saan ako sumasakay niyan? Sa Escolta. Papuntang Cubao. Meron. Cubao pabalik. Di ba meron nga. Double deck. Yung sa ganda. Double deck, naglalagyan sa... Makati marami yan. Tsaka dito sa Maynila. Good job. Magandang memories to, no? May memories kang matatandaan dito.
LTO inikayat ang publiko na mag-renew na lamang ng kanilang license by online upang maiwasan ang fixer at kotong sa ahensya. Okay. Di masalang bridge ha, pansamantalang isasara sa publiko dahil sa isa sa ilalim sa rehabilitasyon ngayong buwan ng Agosto. Ito yung ano yun, sa area ng may bandang Lacson na papuntang Blumentritt at Retiro o Bonifacio. Oo. Diyan ho pansamantalang ano yung baka yung kabilang north side southbound lang yung kabila naman ang ire-repair. So pero kahit na may matinding traffic pa rin ang mararanasan niya. Retrofitting at maganda yan para makita naman kasi mahirap na kung may problema diyan di ba? Ang laking disgrasya upang mangyayari kapag hindi inayos ng DPWH yan. Okay. Ito sa balitang kakaiba. Ano yan? Tennis player tinanggal sa coverage ng BBC dahil sa kawalan ng suot na sports bra. Ha? Bakit? Oo. Mga tennis fanatics sa Wimbledon, umusok ang galit. Ang British tennis player na si Emma Raducanu ay karaniwang nalaro ng walang suot na pansalon ng kanyang hinaharap na ayon sa BBC ay iskandaloso. Aha. Ayon naman sa mga tennis fans, huwag nilang ikumpara ang kasuotan noong 1950s sa panahon ngayon 2025. Oo nga. No? Oo nga, kasi moderno, talagang balot na balot. Oo. Ibang panahon na ngayon Siguro konserbatibo pa rin itong British Broadcasting Company, BBC yan. Ayaw na lang raw na kasi pag imbis na yung tennis yung bola tinitingnan, yung hinaharap ni Emma. Di ba dati meron tayong pinapanood nung nanonood tayo sa sinehan, di ba? Di ba may palabas, double with. Ito naman, at least dalawa. Okay, ang balitang huyan, siyempre, hatid sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, maraming salamat sa King's Herbal Supreme Capsule at meron din kaming King's Herbal Liquid na 750 ml na mabibili sa Shopee at Lazada. At 100% pure ho yan. Food supplement at aprobado ng FDA. Dahil nga sabi ni Kare Herrera, anong sabi ni Kare Herrera, Kuya Ruel? Wala daw gamot sa kamatayan. Pero merong lunas sa karamdaman. At yan ay mamimigay pa rin ba tayo, Kuya Ruel? Oo, may Dalawa ulit. Yan mamimigay uli kami ng dalawang King's Herbal 750 ml. liquid. Yan ho sa mga listeners namin at viewers. Basta magkatabay lang kayo hanggang 11 a.m. At mamimigay rin tayo ng 100 pesos GCash o load. No? Tatlong winners ho yan. Sa mga nagkomento sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Pakilike at share na rin ho ang aming episode ho ngayon. Ito ay patuloy namin gagawin yan hanggang 2028. parang eleksyon Hindi, parang yung kay BBM Kuya Roel, yung 50% discount sa mga senior hanggang 2028 hanggang matapos ang termino niya at yung 3+1 niya na libre pag tatlo kayo, libre yung isa hanggang 2028 no? Ang laking katulong yun sa mga estudyante, 50% discount sa LRT fare. LRT, MRT fare. Kahit na ganun man lang, maramdaman na may pagbabago sa gobyerno. Kasi kung ganun talaga, mararamdaman mo na, may malasakit sa iyo yung gobyerno. Yung binabayad mong tax, bumabalik naman. Parang sa ibang bansa, ganun yung healthcare system nila doon, ang lakas. Kumbaga, ang ganda. Malaki kanta sa kanila, pero pag nagka-problema ka naman sa kalusugan mo, wala kang intindihin. Lalo na dyan sa area ng Australia. Napakaganda ng health services dyan. Sana ganun din, no? Sa hinaharap. Malapit na, di ba? Sabi nga ni BBM. Anong sabi? Ano malapit na? Di ba pagka na-hospital ka, zero billing na. Diba? Dapat tinawin nyo ano ba yung zero billing. Kumbaga, shoulder ba ng PhilHealth lahat? Kung sa mga public hospital lang yun, sana patuloy nga yung Kuya Ruel. Anyway, sinasabi nga natin nung impeachment
issue, ang mga judges kumontra na ipagpatuloy ang impeachment trial. Ang mga Supreme Court judges, justice, at sinasabi nila na unconstitutional. Unconstitutional. Pero sabi nga natin, yun ba sapat? Pag kinontra ba, magkakaroon ba ng constitutional crisis daw ba? Hindi naman kasi 'di ba usually yung pagka nagkaroon ka ng decision, minsan may mga nag-MR, 'di ba? Motion for reconsideration. Hindi naman ibig sabihin na hindi nila babaliktarin. At saka hindi naman ibig sabihin na pag may final na sila, nagkaroon na sila ng decision at binago nila, di ba, sabihin, ikaw na nga nag-decide, binago mo pa. Kasi sometimes, meron mga kinakailangang parang requirements, di ba? Hindi po pwede ito kasi may kulang ka. Pero pagka naibigay mo naman, di ba, okay na. So baka may mga kulang lang, kaya dinismiss ng SC. Di ba? Hindi, pinaburan. Oo. Kumbaga, ang problema kasi, pag yun ba, dapat sundin. Dapat nga sundin dahil last resort. Pero, bawal bang i-criticize ang Korte Suprema? Pwede naman pala ayon sa mga law expert. Dahil mga tao nga lang sila no. So, tingnan natin baka magbago pa isip. Ang manghirap baliktarin ko yung rule yung unanimous decision, pumabor lahat sa ponente na si Associate Justice, Senior Associate Justice Marvic Leonen, na siya ng ponente nung desisyon. Baliktarin yung desisyon nila. Magkamali sila. Yun ba? Pero muli, ulitin natin, mga tao lamang sila, no? Hindi sila mga immortal. So, maraming pagbabago insidente na binabago rin ng Supreme Court ang kanilang desisyon, mga base sa mga jurisprudence. Pero ito, kaya ba nilang aminin? Kasi maraming mga justices, like sila retired justices Antonio Carpio, Renato Puno, Ascuna, sinabing parang may mali sa desisyon ng Korte Suprema. Kasi nga, yung desisyon doon, kunyari, gahit ako dito sa presidente o sa ombudsman, papailan ko ng impeachment. Ang katwiran kasi ng ron, pag nag-file ka, bilang yung counted. Pero lumalabas na pinay lang yun Hindi dumaan sa committee, walang na-repair sa Committee on Justice. So walang dismissal pa yun. Kung galit lang ako tapos mag-file ka uli para hindi na ako di ba? Magiging palusot So, ano ba talaga? Sinasabi ron sa batas na akala nila pag sinabit lang, counted na yon. Parang doon yata nagkakaroon sila ng problema pagka-counted yung pag-file. Pag-file pa lang. Hindi naman na-repair nga sa Committee on Justice man lang. Kumbaga, kahit sino pwede mag-file, di ba? Kaya nga, Tapos bigla ka mag-file ng flood. Di ba? Sinadya mo kasi kunyari hindi tayo di ba? Pero sa interpretasyon ng Supreme Court kasi sa batas ko isang beses lang pwede mag-file ng impeachment laban sa isang sino ba mga impeachable sila rin mismo mga justices pwede ma-impeach yan. Si Presidente, Vice President, Ombudsman. Pwede, naalala mo yun sa Ombudsman, imbis na sumalang na sa nag-resign na lang si Mercedes Gutierrez. Na-appoint pa ngayon sa GSIS. Parang anybody except yung binoto na tao hindi pwedeng ma-impeach, ganun ba? Mga elected. Hindi, elected rin naman ng Vice President. Pero yung mga lower doon hindi impeachable like mga senator, mga congressman, dadaan lang sila sa simple kahit sa Committee on Ethics, parang yung naglarong congressman, yung nakita na nanonood na online sabong, ayun, isasalang na yun sa Committee on Ethics. Pwedeng Kuya Roel, pwedeng patalsikin ng committee lang, level lang ng Kongreso. Pero hindi siya matatanggal as congressman? Hindi, matatanggal nga Pwede sa Committee on Ethics pwedeng expulsion sa roles ng Kamara. Ethics yun Kumbaga, anong
ano pang ano mo, dahilan mo, wala kang etika. Oo, Para sumama sa amin dito, bastos ka, walang modo, 'di ba? Na hindi ka karapat-dapat, hindi ka dapat tawagin kagalang-galang. Oo. Yun ba yun? Pwede bang, ano? di ba, ikaw nagsabi, wala naman perfectong tao. Oh. Eh, siguro, magkamali siya, naglance lang at nakunan. Pero siyempre, face the inaamin naman niya. consequence. Oh. He faced the consequence. Aha. Di ba? Yung iba, kitang-kita na, ayaw pa Ay, maamin. Di ba sabi nga nila to err is human, to forgive is divine. Ayan ba? Patawarin na ba si Congressman Siyempre. Briones? Ganun ba? Pero hindi siya magandang example no? Ganun talaga, na-chepohan ka. Mali ka, malas po. Muli ka nagdadaro Kumbaga, you did not pay attention, Kuya Ruel, at doon ka pa naman sa Kongreso habang kumbaga nasa duty ka, kumbaga pwede kung off duty ka na kahit doon ka sa bahay mo gano'n, pero nandun ka sa public Parang yung secretary mo, di ba? Pinapasweldo mo. Pero pagtingin mo nag-Facebook lang. Anong silbi? Oo. Ay nako, sa aming pagbabalik tingnan natin, masubukan, mukhang busy yata si PNP Director General Andre P. Dizon, no? At mamaya siguro subukan natin makausap. Marami pa tayong tatanong sa kanya, no? Kasi may problema sa kapulisan, Kuya Ruel. Doon pa lang dapat sa paghubog sa kadete makita na kung anong pagkakamali pag naging ganap na pulis. Okay, sa aming pagbabalik, huwag kayong alis. Sandali lang yan, Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DCRJ 810 AM, Radio Bandido TV. Watch and listen to Sali Masa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m. Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, 10:33 na po ng umaga ang oras na ito ay hatid sa inyo ng BTS Blue Top Shirts, 100% cotton. At mabibili yan sa mga tindahan sa Divisoria at Baclaran at other department store nationwide. Yan. Meron din sila mga magagandang kulay ng t-shirt, 100% cotton. So, huwag nyo kalimutan kay Mr. Eggy Ben. Yan. BTS. Oy, good morning. Ako na magbabasa sa live si Anyong. Good morning kay Cornelio Vicente, ang Supreme Court ang nag-i-interpret ng batas.
Igalang natin ang bala na ang concern na SOR o Senate kung ano man ang aksyon at kanilang gagawin base doon sa ating tanong. Jun Zamora, good morning mga makatuwiran, dahil binabasa at inuunawa naman nila ang impeachment complaint. Si Grace Gumapo at si SP Beneventura Sacaria, so we respect the decision of the SC. Kay Grace, tama talaga, talaga ni Duterte. Tuta raw ni Duterte yung mga nasa SC. Parang si Atty. Larry Gadong ka lang. Okay, dato yan. Binabasa naman natin kahit anong mga reaksyon. Basta wag lang magbumura. Ayan. Okay, sa ating fan page na sa comment at reaction nila, naku, ang dami. No, sabi nga niyan Desiree Rogero regarding doon sa lending, Oo, grabe manakot mga yan kahit hindi pa due date. Tawag ng tawag, nang gugulo. Gugulo sabihin naman kasi, panahon na kailangan mo kami ginugulo mo. Tawag ng tawag. Joke na. Sagot no? Pero mali yun, yung mga haras. Balikan natin itong ating tanong na makatwiran ba yung ginawa ng Korte Suprema na ibasura o unconstitutional daw ang kanilang desisyon sa impeachment trial. Sabi ni Mia Moore, with due respect, the Supreme Court should revisit the ruling with utmost humility in order to reach a decision that is just, fair, and acceptable to the Filipino people. Sabi ni Sergitan, I agree. Si Doris Balay, samahan nating katastaasan ng Korte Suprema. Tama po, hindi natuloy ang impeachment laban kay BP Sara. Kay Christy, hindi po, parang puro lang po umpisa, lalo na humahabang usapin na yan. Si Bok, kung ano dapat nila ng konstitusyon, dapat ang gawin. Okay, okay, Milagros Kalala, sa aking opinion, tama pong ginawa ng ating Korte Suprema. Jade Morales, para sa akin, hindi naman siguro gagawin niya ng Korte Suprema kung walang basehan. Desisyon. Sabi nga pala ni Maria Lourdes Barrot, Supreme Court na mayayaman at makapangyarihan ang pinagsisilbihan. At sabi naman ni Daisy Angeles, yung SC na yan, kapag dating ni Jesus, siya na ang maghahato sa inyo. Pero sa akin, yan, binabasa lang natin. Court of the land na yan, at decision nila. Pero sabi nga natin, pwede pang mabago yan, Baka magmuni-muni ang mga at magpresenta base doon sa MR, may mga bagong siguro dokumento na magpapabago ng isip ng mga judges, justices natin. Si Nixon Tang, sabi niya, sila lang ang nakakalam ng totoo. Una po, politically motivated ang pagsasampa ng impeachment. Now, sasabihin not valid. Okay, Okay, maraming salamat sa lahat ng mga kay Marlon Monreal, kay Laila, kay Siley. Kay Katrina, sabi, bayan ang paglingkuran nyo, SC, hindi berdugong pamilya. Pero walang exclamation point yung kay Katrina. Hindi siya sumisigaw, hindi rin siya galit. Pinapaliwanag lang niya. Sabi ni SP Buenaventura Zacarias, we respect the decision of Supreme Court. Siyempre naman, respeto natin yan dahil mga katastaasan yan Kagalang-galang. Katipunan. Yun. Si Emmanuel Loyola, hindi, pag sinunod yan, baka mangyari ulit ang inunahan na yung mga nag-file ng impeachment nung time ni GMA. Okay, si Paulo Miguel, nakakaya na lang ang justice system sa bansa, hindi talaga patas. Pero sabi nga natin, baka mabaliktad may hintay-hintay lang tayo Sabi ni San Gabriel, good morning paring Ruel at kasamang Ricky, at congratulations sa Bravo Class 1996 sa kanilang 20th anniversary. Yan. Okay, nakarang ito lang ba this week, sana naman bagyo lang tumama sana sa atin. Wag yung lindol. Diba sa Karamcha, Russia? Ilang magnitude ba yan? 8.7. 8.5 to 8.7 ay naririnig lang natin, mga 6 lang mga ganun Yung 7 point something lumino doon. Gumigimbal na. Pero yun, nakita natin ganun pala yung 8.7 yung lumulundo yung kalsada di ba? Patag yan parang nagwe-wave nakakatakot. Pero wala nagpahinto.
Huminto Wala mag-isa. nang pahinto. Huminto mag-isa. Hindi, paano mapapahinto? Nakakulong yung napahinto. At may tsunami alert Warning, no? Sa Japan, naranasan yun. At pati nga sa atin dito sa Pilipinas, malalapit sa mga shore. Nagkaroon ng alerto. Pero Maski na salamat malayo, naman, wala naman. Dito tayo. mas maganda na maging alert, di ba? Kaya, nakakatakot ho pag lindol ho ang tumama. Kaya ho, siguro, matimtim tayong magdasal na wag natin maranasan. Ang lakas 8.7, biri mo. Parang ngayon ko lang yata narinig may mga ganun 8.7. Parang narinig natin usually 6.5, 7 magnitude. Ito 8.7, Karamcha, Russia. Basta may mga ganun, dapat maging alert tayo. Magtago tayo Kasi, sa mga diba? Saan? Kaso Kuyang Ruel, yung lindol, hindi pa napipredict yan, Kuyang Ruel. Wala Hindi hindi mapredict, katulad ng bagyo yan Kung sa kaysa ko na, sa building ka, nasa 24th floor ka, paano ka baba sa ground floor? Lalabas ka, di ba? So, dapat i-disseminate ng gobyerno kung ano yung mga dapat gawin in case na may mga ganung nangyari. Hindi, meron naman tayong yung duck cover and hold. Duck cover and hold. Paano nasa building ka, duck cover, tapos yung building bumaksak Paano cover doon? Kaya may mga dapat precautions, di ba? Ano gagawin mo, alert ka dapat lagi. Tama. Anyway, sa iba pang balita, pwede na rin mag-renew ng lisensya, Kuya Ruel, Online. Online, madali lang. Wala nang fixer. May drug test pa rin pa ba? Wala na. Siyempre, sa tingin ko maski na yung 10 year, di ba? 10 years ka. Actually, parang every 3 years ata magpapa-medical ka, papadala mo Parang ganun. Ganun ba? Kasi masyadong mahaba yung 10 years, hindi ka babalik or anything. Mamaya during doon sa duration na 10 years, malay mo biglang meron ka. 'Di ba? Kaya medyo dapat maingat din 'yun lalo ng LTO. Okay. Pero alam mo, Kuya Roy, lahat sa ibang bansa talagang digital na lahat. So ganun na pati payment system, hindi na nga gumagamit ng pera mga digital payment na. So sana makasabay tayo siguro sa hinaharap doon na tayo papunta. Pero alam mo, mahirap ang digital talaga sa pero, akin. Nawawala yung personal touch. 'Di ba? Dati, pagka may nasa bangko ka, punta mo yung bangko, kausap mo yung teller, yung manager, nagkakape, kwento. Ngayon, hindi. Wala nang pakialaman. Kaya minsan hindi rin maganda. In a sense, diba? Pero in a sense din naman, mapapabilis yung trabaho. Walang waste of time, Kuya Ruel. Ganun ba? Ibig na pupunta ako rito, traffic, pwede naman kayo mag-meeting by Zoom. Hindi, may mga ganun. May mga advantages. Actually, pwede naman talagang bilisan ng pagtatrabaho Basta wag lang mag-Facebook. Pero magbabayad ka. Sandali, matatalo. Kikwentuhan. Matatalo ko. Madidid ako. Hindi, yun talaga mga dapat iwasan. Pero in a sense, maganda rin ng napapabilis ang mga transaksyon. At walang nasasayang na oras kung ganitong mga bagay. Kasi kung tama lang gagamitin yung teknolohiya. Meron naman kasi dahil sa mismanagement. Bakit? May mga taong ayaw kumilos. Yung kukunin mo na lang yung meron kang vinyl. Kukunin mo na lang yung kopya mo. Pipila ka ng napakatagal. Kasi dapat meron silang isang department doon, isang section. Lahat ng pipick up ng para mabilis kuha na ng kuha. Kaya diba? By digital, wala na, pwede mo mag-print ng kunyari, business permit. Pwede mo na i-print yun sa mga e-government website. Pag doon ka na rin magbayad sa digital wallet nila, hindi ka na kailangan doon at wala ka pang hinga ng utang na loob na pinarases yung ganito. So, di ba, sa pagkuha ng business permit, sa ibang lugar, digital hindi mo na kailangan pumunta ron. Ipasa mo lang yung mga requirements, i-download mo doon, at doon na, kukunin mo na rin, ipiprint mo, out mo lang yung business permit mo. Ito, mga si Grace Gumapo. Dapat, kung mga ganun, yung mga commuter rider, test din bago i-renew lisensya. Kasi, iba, nagdadrive ng e-bike,
sa mga walang lisensya, dapat magkaroon ng lisensya rin. Ang mga e-bike. Oo, di ba? Parang mahitang ulo na yung racing mo. Sabihin mo, pakulay mo na ng box sa tube. Gumamit mo na ng tube. The overall vanity For colored hair. Yan, di mo na kailangan. Gamitin mo yan na Grace, ha? Yan, hindi pwedeng online yan. May personal task ka. Hindi naman mababago yung kulay ng buhok mo pag online lang eh. Hindi, pero pwede silang bumili by online ng tube. Pwede ba? Yan. Ni Boss Ken. Boss Ken, good morning. Okay. At okay, Kuya Ruel. Yun nga, sa Manila, ang pahirap din pala yung mga parking sa Manila. Ganun ba? Bakit naman? Nakasulat doon sa resibo, flat rate, 50. Pero pag babayaran mo, mayroong 150, may 200. Ayan ang dapat alamin ng NTPB, ha? Ayan, ano pa? Baka hindi pa alam siguro ni Yorme yan. Ano pa? Kasi August Kaya August para pa lang malaman, ayan ha, Yorme Isko Moreno. Ano pa? Diba, ayaw niya tinotolongges siya. Meron nagrereklamo eh. Pumasok sa, Paco, Public market. Public Aba, market. ang may hawak ng mga lahat ng market administrator ngayon, si TJ Hison. Kaibigan natin, dating konsyal. Ano ron? Sabi, nagbayad siya ng 150 sa parking at 150 sa parking? Tapos meron pang 100 pesos para naman sa public market. So, doble. 150, saan yung 150? Yung ticket, MTPB na ticket. Ganun talaga? Parking ticket. Ganun ba? Tapos meron pang 100 sa parating public natin market. yan, Kuya Ruel. Bakit sa public market may 100 pesos parking? Ano ba dineliver kung sandali lang ba? Siyempre ang mga delivery hindi pwede magtagal maski na ako. Meron akong delivery. Pag nagtagal yun, questioning ko. Kasi binabayaran ko sila nga matulog. Siyempre, dapat mabilisan ng delivery diyan. So pahirap din sa mga negosyante yan kasi meron mo 150 plus 100 250. 250. So kung araw-araw ka nag-deliver, di magkano na yun? 250 times 30 days. 250, magaling ka sa matyan, Kuya Ruel. 7,500 na yun. 7,500 na yun? Parking lang? Diba, tama ba? Tama ba yan? Naku, mahirap yan pag ganyan. Tapos ang kikitain mo, 1,000 lang. Paano yung kinita mong 1,000 divided by, magbabayad ng 250, natira 750. Kulang pa pambayad ng driver sa gasolina. So dapat public market niningil ng parking fee ng 150 tapos 100 sa MTPB. Ang laki naman sa MTPB. Alam ko 50 pesos mga light vehicles tapos succeeding hour ba o 8 hours bago flat rate nga nakalagay doon sa resibo 50 pesos flat rate. Ano nangyari? Balikotong ba uli? Ay nako, 10:46 na po ng umaga ang oras natin sa inyo ng Creative Nail Last Salon. Yan, na matatagpuan sa Scout 72 si Scout Alcaraz yan sa may malapit sa Banawe. Tawagin nyo sila sa 0927-395-3110. Yan, para sa inyong appointment. Creative Nail Last Salon. Okay, At sa iba pang balita, ayun, good news nga pala, yan pipirmahan na. So hindi matutuloy ang barangay at SK election na matagal na pero nagwo-worry pa rin. Ano ba? Sabi, mismong daw si Comelec chairman George Garcia, nalilito. Sabi niya, ano ba? Kaya pinuntahan na raw niya sa Malacanang at sinabi raw sa kanya na sa August 12, kailan ba yung August 12 Kuya Ruel? August 12, pipirmahan na raw ng Pangulong BBM yung postponement ng bagong batas. Tuesday. Tuesday. Abangan nyo mga chairman mga araw na yan nasa Boracay sila yung mga chairman sa Maynila. Mayroon silang treat sa Boracay. Nauna na nga rin yung mga konsyel pakuya-kuya-kuy na yung mga konsyel ngayon sa Boracay. Wala na daw ata magawang konsyelans wala magawang pamasyal-masyal na sa Boracay. Although hindi peak season ngayon Kuya Roy. Nagpunta rin ako dyan sa Boracay noon. August Kaya medyo mura. Pero sa dami ng problema. Gagawad yun si John. Sabi sa akin, Kuya Ral, kababalik ko lang. Sa Boracay? Oo. Pero ngayon, mga konsel nandun nagpakuya-kuya-kuya lang habang dito may mga problema sa kanilang dunsod. Nagla-live ka pa. Nakakaya-kaya yung mga ganyan. Diba? So, parang lumalabas parang iniingit mo pa. Dito kami sa Boracay. Diba? Gastos mo ba sarili yan? Diba, ang perang ginagamit mo rin dyan
pera ng gobyerno, pera ng lungsod ng Maynila. Maraming yung mga ganun. Yung gagawa ka ng policy mismo, yung gumawa ng policy hindi niya maintindihan. kagaya na ito simple lang, pag-usapan natin yung mga policy ginagawa na mismo yung gumagawa hindi alam. Ano yung gaya ng... Kagaya ng paggawa ng cheque. Ang dami nga kaya yung cheque may mga ruling na bawal na may mga may asterisk, guhit. Hindi, ratio talaga bawal. Yung mga ginagyang guhit o kaya 54/100 only. Ang dami gano'n, mga mali. Ngayon, nalito na rin ng BSP. Binalik na lang sa dati. Ano ba dapat? Ano ba dapat? Ang dapat, yung parang nasa elementary ka, nagsusulat ka. Kunwari, 10,400 pesos only. And 25 centavos. Only. Wala na nga only. Wala Kasi, na. di ba, nung nag-dispel tayo nung okay. sa gulo nila, naguluhan sila. Ang ginawa? Kasi, siyempre, iba-iba naman nag-checking, hindi lang isang tao sa sobrang dami, di ba? Itong tao na to, pasado sa kanya. Ito hindi. Pati mga bangko, naguluhan na lang. Binalik na lang, sige, kanin dati. Ano ba yung binalik sa dati? Ano nga yung kunyari? Yung nga, yung mga 54, kasi dati bawal na 54 over, ngayon bawal ang 54/100. So lalagay mo 54 centavos. So maraming mga ganun. Kaya sabi nga rin dito, sabi ni Gabriel Gumapo, sa school nga namin, malapit na matapos ang school year bago dumating ang mga books galing DepEd. Kasi na-delay. Tapos, meron daw, sabi ni Maria Lourdes Barot, sa iba naman, sa BR daw, pipila ka ng napakahaba, super haba at super tagal. Tapos biglang mag-a-announce, sorry, offline po kami. Ayun ang consequence sa mga... yung mga digital, yun ang consequence. Okay, Kaya nga Ay, maraming salamat sa mga nagsishare ng aming live episode ngayon August na, ang bilis okay, ikaw Kuyang Ruel, sa tingin ba sa oras na 10:50 ng umaga, maaga tayo, ano ba sa tingin mo, dapat bang yung makatwira ba, tama ba ang ginawa ng Supreme Court. Supreme Court na unconstitutional daw. Yung, bago sagutin niya, siyempre, batiin ko muna yung mga nagba-birthday. Happy birthday kay Pastor Erwin Torre Castillo. Siyempre sa aking kay Kuya Julieto Salgado. At happy birthday kay Engineer Carmi Dulce Vicente ng Bulacan. At happy birthday kay John Perez. Galing kay June and Ana Pangayong. At siyempre, shout out daw kay Atty. Pat P. Monte. Yan. Sige. Sa akin, yung makatwiran. Actually, ganito yun, napansin ko. Hindi naman ako lawyer eh. Ang pwede lang mag-file ng impeachment, di ba, si House of Representative. So, yung unang tatlong dinismiss, actually, hindi naman ang House of Representative ang nag-file eh. Yung pang-apat. So, bago naman yan i-file, pinag-aaralan niya muna eh. Kasi may flood. Kasi yung sinabi mo kanina, kung kakampi kita, magpa-file ako ng flood. So, wala na. Di ba? Kaya, medyo siguro nakapirma na yung isang, sumunod na lang iba. Kasi, so, medyo merong something. Sa atin naman, yung pagpay kasi ng unang tatlo, nung December yung Kuyang Ruel, na hindi mga dumaan sa Committee on Justice, hindi nga na-hear. Basta na-file lang. Kasi kailangan, bago ka mag-file, may mag-endorse ng isang kongresista. Kahit isang kongresista lang, na mag-endorse doon sa impeachment complaint mo. Ay, yung pang-apat, buong pinagtibay na ng buong February 5, this year lang, Pinoy, na pinagtibay nila yung mga pagpapay ng impeachment trial kay VP Sara Duterte. So, lahat naman yun napag-aralan, pero ito nga yung tatlo kasi hindi naman talaga raw kaya hindi consider yun eh. Hindi mako-consider. Pero base doon sa Supreme Court, sila nag-interpret ng batas, considered na yun na counted. So, bawal mag-file ng mahigit sa isa sa loob ng isang taon ng impeachment. Tingnan natin doon sa magiging embar, baka yung pinasa ron ng mga complainant. Mga complainant nung kabilang party yun, na kampo nila VP Duterte, baka lang
may kulang na dokumento. O kaya Kaya pwede- na-interpret. Nagbabase lang naman, wala namang hearing yan. Nagbabase lang sa dokumentong pinapile. At saka hindi ko maintindihan, di ba, July mag-start dapat, di ba, pag nag-convene sila. Ah. Pero pinalabas na February. So, tingnan mo, pagdating ng next year, pwede na ulit mag-file, di ba? Mag-file, oo. Pagdating ng February 6, 5 o'clock pa lang nag-file na yung kakampi ko si BP. Ah. I-file ko na kaagad. Ah. Di wala na pwede mag-file. Kasi dalawa. Ipa-file ko flood eh. Tama. Takbo na naman, di ba? Kaya sa tingin ko, pag-aralan ulit ng Supreme Court. Dahil may MR pa naman, may last resort pa naman. Sila nga yung igagalang natin, we respect the rule of law yun. Siyempre, sila nag-interpret nga. Pero sabi nga, hindi ba pwedeng batikusin ng Supreme Court? Pwede. Oo. Pwede Actually, naman pala. pwede naman. Yun Oo. nga, yun sinasabi natin na, sila siyempre, babatikusin natin yung, but not the person. Huwag masyadong, itong justice, binayaran ito. Kasi, pangit din naman di ba? Hindi naman sila parang lumalabas na kumakampi. Di ba? Independent sila. So, siguro, pwede tayong mag-reconsideration, yung mag-motion. Pero yung, kasi iba, medyo, kasi tuta ng ganito, wala naman mali siguro. yun. Kawawa din naman ng mga justices, di ba? Okay, 10:54 na po ng umaga. Oy, ang Motor Trade at ng papasalamat si Kapitan Barangay Chairman Robert Bunda at mga konseho niya sa Motor Trade. Nagbigay ng mga relief. Nagkaroon ng relief operation sa kanyang barangay at maraming constituent doon na nabiyayaan ng relief ng Motor Trade sa tulong ng foundation na yon. Okay, maraming salamat Okay, Motor Trade. Kuya Roel, 10:55 na. Bubunot tayo ng dalawang King's Herbal. Ayan nako, Herbal, abol-abol pa kayo. 750 Baka ml. pwede pang mabunot ni Kuya Roel. Akala ko King's Herbal, magpapabunot tayo ng motorcycle Dalawa muna. 750 ml na King's Herbal Basta pagka nabunot namin pangalan nyo, bigyan nyo yung inyong address para mapadala ang produkto. Si Winston Lau. Umiinom ba si Winston Lau ng Winston Lau. King's Herbal naman to. Herbal naman to At si Clifford J. Tabihe. Nanalo na naman. At itong tigwa 100 pesos. Sa... Gcash load, bigyan nyo naman ang inyong numero para sa inyong Kung ayaw nyo, Gcash pwede naman numero ko bigay nyo. Okay, ito ang 3 winners ng Gcash. Sa lahat ng nag-comment, nag-share ng live episode namin ngayon. Si Darwin Rogelio. Rogero. Si Malakas Kalalan. Milagros Kalalan. Milagros Kalalan. Sorry. Milagros Kalalan. At si Bok Russia Bautista. Ayan. I-message nyo kami sa aming fanpage Double R sa Radyo Bandido at paki-like at share nyo na rin aming fanpage na yan. Okay, Kuya Ruel. Napakaaga pa. Marami ka ba bang nakalinyang babati? Maraming salamat sa sa live si Nemesia Angeles ayan, lahat ng mga nanonood sa amin sa live episode ngayon. Naku, ang dami kasing nagkomento. Papayawin ko lang Kuya Ruel Sige. Maraming salamat kay si Rene Crisostomo palagi nakikinig ating kaibigan si Rene Crisostomo ng MPD Press Corps. Tutol ako dyan, dapat lang na managot ang Vice Presidente. May exclamation point dyan, galit pa si Rene. Rene, kalma na lang, baka atakihin tayo. Si Janet C. Oo naman, unconstitutional mga yan, impeachment na yan, personal na agenda yan, yun ang sabi ni Janet C. At si, thank you. Si Winston Lau, inanalo, respect a Supreme Court that they are the law of our country. Si Melo Chua, niloloko nila ang taong bayan. Niloloko raw, Kuya Ruel. Si Roda Tabagan, di po makakatuwiran ang ginawa ng SC na yan. Di maasahan ng bayan. Okay. Maraming salamat kay Jay, kay Jerry Angustia, kay Joyce. Okay. At sa lahat ng teksto nagbigay ng komento, si Aliyah, the SC did not block the impeachment for BP Sara. They simply wanted the SOR to follow. Okay, nako. Bigla tayong umaraw. Lumiwanag. Okay, paano pa na Kuya Ruel? Yes, sa lahat na nakikinig sa amin, huwag kayo makakalimot. Every Saturday po, 10 to 11 a.m. At dito sa Double R sa Radyo Bandido, Dahil? kayong malilito. Bakit?
balita'y totoo. Ayun, Oo, dito na kaya kayo. ugaliin yung makinig sa amin every Saturday. Yan, dahil Yan. dito sa masayang kwentuhan, tapatang talakayan, okay? At maraming salamat. Sana sa susunuling Sabado pakinggan nyo kami kahit na medyo para na kaming maputing-maputing rito sa Pero meron Matanggal akong- lang yung sabi. Meron ako nabasa eh. Ano? Sabi niya, pag there are always two sides, Ah, di ba? ah. Parang yung friends. Friends has 5 letters. Yung enemy, 5 letters din. So, negativity has 10 letters. So, as positivity rin. Aha. Yung cry has 3 letters. Oh. So, as joy. Aha. Di ba? Oh. Kaya ikaw, ilang nabasa ko. So, Ano it's yan? your choice to choose what sides you are. Yan. Okay, muli piliin po natin maging mabuti kaysa maging tama. Maraming salamat at happy weekend. Good morning, Binis. Bye-bye. Bye-bye! Ang programang ito ay hinitid ng TOB, the overall vanity for colored hair, Botoman helmet and accessories para sa safety mo to ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.